Pinaagi sa pagpaningkamot sa kasundaluhan nga mobalik sa sabakan sa gobyerno ang mga rebuilding nga NPA nga naglihok sa kabukirad hingpit nga mitahan sa 8th Infantry Dependable Battalion Philippine Army sa lungsod sa Empasukong Bukidnon niadtong Hulyo 11, 2026 ang mga miyembro sa 10th Guerrilla Front 88 ilawom sa North Central Mindanao Regional Committee. Sa pamahayag ni Lieutenant Colonel George R. Halyurina, Commanding Officer sa 8th Infantry Dependable Battalion, giingong si alias Jungle o alias Jaguar bit-bit sa ilang pagtahan ang tagduha katag-as nga armas, lakip ang mga bala ni ini. Dugang ni Halyurina ngang ubang mga armas nga gipresenta ni atong Hulyo 11 gi-surrender usab kini sa kanhi mga former rebels. Itong dalawang surrenderin natin, si alias Jungle at saka si alias Jaguar, gidala nila tigduha sila na pusil. So sila pa lang naduha, 4 na napusil ang ilang dala. Apil ang ibang mga bala ng M16 sa ilang mga pusil, Jonathan. Ang ibang firearms na gipresent nato ng Sabado, ito ay gisurrender po ng dati na nating mga former rebels na siguro sa ilang pagtuo sa ato na doon na nato makapot ang insurgency free, kining ilang gibilin sa una na mga firearms, ila pod gi ano na sa ato, gitudlo kung asa nila gitago og nakuha nato. Example pa lang kay alias Part na nagsurrender sa ato noong March this year. Gidala niya ang tatulo katag-as na mga firearms na apil dito sa 9 kabuok na pusil na atong gipresent last Saturday. Giklaro usab ni Halyurina nga ang duha ka mga misurrender nga NPA, mga miyembro kini sa nadismantle nga Guerrilla Front 88 ug walay gipanghawiran nga posisyon sa kalihukan. Itong si alias Jaguar and alias Jungle na taga Langasian, La Paz, they are just members of the then dismantled Guerrilla Front 88 ng NCMRC. Wala naman sila gihawiran ng mga positions, but yun nga, siguro tungod sa ilang mga kahadlok o ilang pagka-convince nato sa ilaha, mas maayo na dito na ta sa kalinaw. That's why, kasi ito sila, laylo na sila wala na sila sa atong listahan, Jonathan. Yung ngayon is pinili nila na lumabas despite na laylo sila and gidala nila ang ilang mga pusil. Sumala ni Halyurina nga dakong impact ang pagkamatay ni alias Tado, ang taas nga leader sa NCMRC ug alias Kakoy, ang commanding officer sa headquarters sa Force Neo sa pagtahan sa mga miyembro sa rebuilding NPA. Based on the revelation during sa custodial debriefing natin, malaki yung factor ng pagkamatay ni alias Tado noong February 15 na isa sa mga taas na mga key leaders ng NCMRC kasi siya yung commanding officer ng Regional Operations Command ng NCMRC. And last June 21, si alias Kakoy naman, si Romeo Manpinsahan na taga-Agusan del Sur din ang ating na neutralize. So ito si Manpinsahan alias Kakoy is the commanding officer ng Headquarters Force Neo na siya yung naga-secure kay alias Reda ng NCMRC. Jonathan, dako kayo na factor yung pagka-neutralize ng mga key leaders. Mao sila, they decided na mugawas and then surrender and choose peace. Nagtuusab si Halyurina nga sa pagtahan sa mga kanhi NPA dako kining nga impluwensya sa mga New People's Army nga nagpabilin pang naglihok sa kabukiran. Sanglit ang mga kanhi miyembro niini milaylo na og gitahan ang mga tag-as nga armas og makapaubos kini sa ilang moralidad. Kining 9 firearms, tag-as puro high-powered firearms na gisurrender sa ato, it's a manifestation na kinitanan ang mga nagalaylo na dati nilang mga members ay nagaano na sa ato. I can say na mahadlok sila na dili sila mugawas, dili sila mag-surrender sa atong government. So with that, we can say na isa ito sa mga factors na makapaghatag og low moral. Kumbaga hindi na ito, wala nang motivation sila itong remnants nila Redas, including ito si Reda, para magpatuloy pa. This will serve as one of the factors na I'm hoping na makakonvince sa kanila to surrender. If not, capability nila, yung moral nila very low. Hindi nila kayang mag-sustain ng matagalan na pagtatago o pagtatakbo, pag-iwas sa ating mga
gobyerno, ating government forces. Jonathan. Nanawagan usab si Halyurina ngadto sa nabilin pang mga miyembro sa NPA nga mo-surrender na og andam sila nga mutabang. Jonathan, katulad ng lagi kong sinasabi sa iyo, ikaw naman yung palaging nag-ano sa akin, nag-interview sa akin. Before natin nakuha si Tado, I requested him, I utilized all my forces na i-convince siya through our MCSST, through our radio program, through leaflet distributions, through announcements, through Facebook posting. Akong ginahanggat sila na mag-surrender na. What happened to Tado? Namatay siya sa encounter. The same with alias Kakoy. Before natin siya na-encounter, again, nanawagan tayo sa kanila na mag-surrender na. We offered, sabi natin, we are very much willing to accept them, to assist them, to help them kapag sila kung piliin nila yung mag-surrender. But what happened? Ayaw nilang mag-conform sa atong panawagan. Namatay si Kakoy through a legitimate encounter. Ngayon, I'm asking again si Reda at saka yung mga kasama niya. Kukunti na lang sila. Wala na silang capability para sustain sa kakatakbo. Again, wala silang ginagawa kundi puro tago lang ng tago. They always evade our troops. Bakit hindi na lang nila piliin ng mag-surrender? After all, ang 8th Infantry Battalion, we are very much open. And we, again, the same offer ang aking gina-offer sa ila, Jonathan. We will assist them, we will help them should they choose to surrender. Ang 8th Infantry Battalion, kauban ang 403rd Infantry Brigade at saka ng Tibok 4th Infantry Division. Be very much willing to help them. Piliin na lang nila ang mag-surrender. Piliin nila ang Kalinaw. Piliin nila, Jonathan, ang ilang mga pamilya. They have families waiting for them. I hope na makaabot sa ilaha ito. Ang 8th Infantry Battalion handang tumulong para matulungan sila makabalik sa ilang normal lives. Makaasa sila sa atin, Jonathan. Aron magpabiling malipayon si Mrs. sa kama. Bisan pa man sa kakapoy sa atong lawas gikan sa giyera, dapat mister makapabuto gihapon ka sa imong asawa. Maong kinahanglan nga magtumar og turbo min enhancer alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, ex-FM News.